Discuss nga pala natin kung ano ba ang pneumonia. Pneumonia is an inflammation and fluid in your lungs caused by a bacterial, virus, or fungal infection. Normally, yung hangin na nilalanghap natin ay dadaan muna sa trachea, yung araw na first na yan. The next one is yung bronchi, yung malaking ugat na yan. And then the third part is bronchioles. And then the last part, pupunta siya sa tinatawag natin na alveoli. Sa alveoli, nagkakaroon ng gas exchange. Kapag i-inhale tayo ng hangin, nag-i-inflate yan parang balloon. Kapag mag-exhale tayo, nade-deflate yan, lumalabas yung hangin. Pero pag tayo may pneumonia, yung part na alveoli, yung nag-gas exchange sa atin, doon nag-i-invade yung bacteria. So yung gas exchange natin is affected kapag nagkakaroon tayo ng pneumonia talaga. Sama pa natin yung resistensya natin. Pupuntahan yan para labanan yung pneumonia na yan. Pag pumunta yung resistensya natin, magkakaroon tinatawag na inflammatory process. Pag nagkaroon na inflammatory process, doon namumuo yung patubig-tubig sa baga. Pag yung alveoli natin nagkaroon ng tubig, mas mahihirapan yung paghinga natin, di ba? Yung gas exchange natin. Pumunta tayo sa mga types ng pneumonia. Number 1 is lobar pneumonia. Ibig sabihin ito isang part lang ng lungs natin na apektado. Number 2 is bronchopneumonia. Ibig sabihin ito halos isang lungs natin is apektado, left or right lungs natin is affected. Paano ba nakakahawa ang pneumonia? Through droplet transmission. Ibig sabihin sa pag-sneezing natin, sa pag-ubo natin, doon nakukuha yung pneumonia. Yung mga types niya, saan-saan bang lugar to pwedeng makuha? Una-una sa lahat yung tinatawag natin na community-acquired pneumonia. Ibig sabihin lang ito, sa paligid mo, sa kapitbahay mo, sa tabi-tabi, o nakapag-chismisan ka man dyan, nahawa ka ng pneumonia. Number 2, hospital-acquired pneumonia. Ibig sabihin nito, sa hospital mo nakuha yung pneumonia, mahina resistensya mo kaya ka nagkaroon ng pneumonia. Tayo sa mga sintomas niya. Number 1 is cough, ubo. Siyempre, namuuna yung plema doon sa part na yun. Yung cilia ng part sa ating lungs, sinisweep away yung bacteria na pneumonia kaya tayo inuubo. Number 2, difficulty of breathing. Hirap na sa paghinga dahil nalulunod na ng tubig yung alveoli natin. Nahihirapan yung gas exchange niya. Number 3, kauubo mo ng kaubo, sumakit yung dibdib mo kaya nagkaroon ka ng tinatawag ng chest pain. Number 4, fever and chills. Siyempre, nagkaroon na ng infection sa katawan mo, sa lungs mo. So, that's why nagkaroon ka na ng fever at nagkaroon ka na ng pagninig-ninig na chills na yan. Yan yung mga sintomas na nakikita natin kadalasan sa tao may pneumonia. Kadalasan yung simpleng ubo, hindi natin alam na meron na pala tayong pneumonia. Mahirap dito yung magkaroon tayo ng mga complication. Huwag na nating hayaan umabot pa sa mga complication. Number 1 is respiratory failure. Sumuko na yung lungs mo dahil nag-accumulate na ng madami yung tubig at yung bacteria sa part ng lungs mo. Kaya wag mong hayaan umabot ka pa sa mechanical ventilator. Magpa-check up ka na sa doktor. Number 2 is bacteremia. Ibig sabihin nito, apektado na yung dugo mo. Kumalat na yung pneumonia sa dugo mo. Punta tayo sa mga treatment. Number 1 is antibiotics. Kapag ang problem natin is bacteria, bigyan natin ng antibiotics. Kapag ang problem natin is viral, bigyan natin ng antiviral. Pag fungal ang problem natin, bigyan natin ng antifungal. Number 2, increase oral fluid intake. Maplema ang tao may pneumonia. So that's why damihan natin yung pag-inom ng tubig natin. Pag severe na ang ating pneumonia, we need IV antibiotics and we need oxygenation. Huwag na nating hayaang umabot pa sa punto na severe yung pneumonia natin. Kapag meron tayong sintomas na diniscuss ko kanina, magpa-check up na tayo sa doktor. Dahil nakakamatay talaga ang pneumonia kapag pinabayaan natin ito. Nauna sa lahat, huwag tayong manghihinayang. Dahil kadalasan ng tao merong ubo, sipon, sakit ng katawan. Diniscuss ko kanina. Pinababayaan lang, hinahayaan lang nila. Hindi nila alam na may pneumonia na sila.